ang ride natin ngayon. Suzuki's reliable Bergman Street gets an upgrade. We'll take you club riding with a Suzuki Raider. And we'll test drive one of Kawasaki's newest naked motorcycle. Tara, biyahin na tayo mga paps. Ako si Jay Taruk at ito ang Ride PH. Usually yung dinadala ko sa trabaho, okay, sa bag ko, dahil umuulan ng malakas paghapon, pag-uwi na ako, kailangan may kapote ka. At saksakan ng init, dahil kakaiba yung panahon ngayon. So hindi isa, dalawa, minsan tatlo, apat na extra shirt ang dinadala ko. Dahil yung ating Bergman Street ay may USB charger, so baon ko rin yung charger ko. Of course, gloves. Ayos! Suzuki Bergman Street 125. Uncomplicated at dependable. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Suzuki is a Japanese manufacturer that has been around for more than a century. They have been producing quality vehicles that even I can attest to. 2019 scooter ko pa itong Bergman Street 125 na ito. Isa sa pinaka-paborito ko ito, yung napakalaking carrying space under the saddle para kahit umuulan, hindi nababasa. Isa sa pinaka-gusto ko dito sa Bergman Street na to, yung napakatipid sa gasolina at madali siyang imaneho sa traffic. Wala siyang posibilidad na mag-overheat dahil maliit lang lamang engine at mahalaga yung may USB charger na nasa loob kasi pag umuulan, nandun yung telepono mo, hindi mababasa. Mahalaga sa ating mga riders ang motor na madaling gamitin. Ito ang bentahe ng Bergman Street 125. Dahil sa gaan ng weight nitong Bergman Street 125, hindi ito mahirap i-handle. And with its air-cooled 125cc engine, magaan din ang maintenance nito. Bergman Street ko, pero swabe ka rin. Smell of gasoline. I want an iced latte. Anything else? That's it. Okay. Okay, all right. Ito yung isa sa pwede kong tawaging workhorse dahil araw-araw kong ginagamit ito mula sa bahay papuntang trabaho. Napakatipid sa gasolina. Talagang yung full tank mo magtatagal talaga. It's a basic motorcycle na I think napaka-practical na ariin. Dahil hindi naman gaano kamahalan. Nasa around 82,000 pesos ang SRP.
And sa araw-araw na ginagamit ko from Monday to Friday, hindi siya nasisira. Magaan siyang going daily rider. Pero Suzuki, gumawa ng bagong version ng Bergman Street at tinawag nila itong Bergman Street EX. Ang mapapansin malamang ng mga rider na tumitingin ng motor ay ang presyo ng dalawa with its 10,000 price difference. Mas mataas na uri ito dahil binago nila yung makina. It has a CEP Alpha engine, 125cc. Ibig sabihin, mas pino, mas refined ang takbo nito. Isa pang maganda dito ay yung fit and finish na premium. Hindi ka magkakamali na premium ang itsura. Una pa lang, ramdam mo na ang kaibahan ng Bergman Street EX mula sa feel, sa handling at sa stopping. At dahil nga sa CEP Alpha na engine ito, halos hindi mo rinig ang ingay ng makina. Yun, ang laking diferensya talaga ang napapansin ko ay yung pino ng takbo ng makina nitong EX. Kasi in 2019, may konting vibration kumpara dito, talagang napaka-stable. And yung diferensya pa ng mas malaking diameter na gulong, which is 12-inch, mapapansin mo talaga dun sa handling ng motor. Pagdating naman sa mga preno, yung front and back, halos very slight lang yung difference. Nagsa-stop siya ng mas solid. And isa pa sa napansin ko ay yung TFT screen. Ngayon ko lang napansin na talagang iniba nila yung disenyo. Di na ring nagiging standard sa Europe ay ang automatic stop-start. Ibig sabihin nito, kapag nasa eco mode ang engine, kusang hihinto ang makina kapag nakatigil ang motorsiklo. Tipid na sa gasolina, eco-friendly pa. Ito yung dalawang Bergman Street. Dito sa kanan ko, itong 2019, ito yung una kong Bergman Street na ginagamit. Ito naman sa kaliwa ko, ito yung bagong version, bagong iteration itong Bergman Street EX ang tawag nila dito. Isa-isahin natin yung difference, no? Ang pinaka-obvious ay yung presyo. Of course, ito 80 plus 1,000 ang SRP nitong Bergman Street. Pero itong EX ay I think around 10,000 pesos more, no? So sa presyo, malaking pagkakaiba, 10,000. Pero saan napunta yun? Itong EX, air-cooled din ito, pero in-improve na. Binago yung makina. Ang tawag nila dito, yung CEP Alpha na engine, mas pino, mas refined. So pag ginagamit mo siya, talagang mapapansin mo yung pagkapino niya at talagang napaka-stable. Kahit sa datingan, halatang mas premium ang Bergman EX kumpara sa simpleng paint job ng Bergman Street 125. Hindi nagkakamali si Suzuki nung sabihin nila na ito yung affordable na maxi scoot, no? Para siyang yung popular na Bergman Street na malalaking displacement, pinaliit mo. So Bergman Street EX o Bergman Street na yung lumang version. Parang okay sa akin ito eh. Pero yung styling nitong EX ay parang mas bagay sa akin. Conservative, malinis. So para sa akin, kung may budget rin lang ako, dito na ako sa Bergman Street EX. Panalo. Ngayong araw na to, makikilala natin yung mga rider ng Suzuki Raider. Ang mga riders na makakasama natin ngayon, iba't ibang estado at larangan sa buhay.
Iba't ibang motorcycle clubs din ang kinabibilangan. Pero lahat sila Suzuki Raider ang motor.